Purihin ang Diyos. Meron po akong tanong ngayong umaga. Naranasan mo na bang umabot sa punto ng buhay na para bang limitado ka? Limitado ang galaw, limitado ang pagkilos, limitado ang pag-iisip, limitado ang lahat ng bahagi sa iyong buhay. Hindi makausad, hindi makaangat ang buhay. Pakiwari mo ba na ang buhay mo ay paulit-ulit lang na nangyayari sa iyo? Ang limitadong buhay, mga kapatid, ay tumutukoy sa isang pamumuhay na napipigilan. Napipigilan ng karamdaman, ng kahinaan, ng kakulangan, ng kamalian, ng pag-iisip, maging ng pag-uugali, at of course, ng kasalanan. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang nais ng Panginoong Hesus para sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, ang nais ng Panginoong Hesus para sa iyo ay mabuhay ka sa kagalingan, sa kalakasan, sa kalayaan, sa kasalanan, at sa pagbabago ng buhay na dulot ng pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo, pinagpala tayo ng Panginoon, maganda yung atmosphere po natin, narito po tayo sa bahay-sambahan, at maraming magagandang mukha, pinagpalang buhay. At narito tayo para magbigay po ng parangal sa ikinasal, kaya magandang lugar natin. Kaya lamang po mga kapatid, nangyayari sa buhay ng tao, ng marami po sa atin, na parang limitado ang buhay. May mga tao na limitado ang buhay, hindi makagalaw, hindi makakilos ng lubusan, hindi dahil sa mga nangyayari sa kanyang paligid, kundi kung ano ang nangyayari at nagaganap sa kanyang kalooban at maging sa kanyang kaisipan. Sino po sa inyo ngayong umaga ang nasabi mo na ito sa sarili mo? Ang ganitong salita, hanggang dito na lang yata ako. Nasabi mo na ba yan sa sarili mo? Harang hanggang dito na lang yata ako. Ayan. Parang yung sabi nila, noon yun. Parang gano'n. Dati yun. Ayan. Nasabi mo na ba sa sarili mo ang ganitong kataga? Baka hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sa dami ng pagsubok, sa dami ng problema, sa dami ng mga nangyayari. O kaya, nasabi mo na ba sa sarili mo ang ganitong salita? Hindi na siguro magbabago ang buhay ko. Pwedeng sabihin ng iba, noon yon. Kasi may mga nabago na ang buhay ngayon. At may mga patuloy na binabago ang Panginoon. Amen? O kaya ang iba, nasabi mo na marahil sa iyong sarili ang ganitong pananalita. Ito na ang pag-uugali ko. Ano ang gagawin ko? Ito na ako eh. Ito na ugali ko eh. Ano gagawin ko? O kaya ang iba, nasabi nila sa kanilang sarili, siguro ito na ang kapalaran ko. Hanggang dito na lang ako. Alam nyo, mga kapatid, ngayong umaga, may sasabihin ng Panginoon sa iyo. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi makausad ang buhay dahil sa mga tinatawag na limitasyon. May limitasyon ang kanilang buhay. May pumipigil sa kanilang buhay. Na para bang sinasabi nila sa kanilang sarili, ito na lang ang hangganan ko. Marahil ang iba sinasabi nila ito sa aspeto ng kanilang spiritual na buhay. O kaya ang iba sa kanilang physical na buhay. O kaya ang iba sinasabi nila ito dahil sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Dito na lang po kami, hindi na namin kaya. O kaya ang iba nakararanas ng emosyonal na kalagayan. Eto na ako eh. Hindi ko na kaya. O kaya ang iba ay nasa pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan na para bang hindi umaangat ang ugnayan. Marahil dahil sa pag-uugali. Ngayong umaga, mga kapatid, gaya ng sinabi ko po sa inyo, may sasabihin ng Diyos sa inyo. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay personal na Diyos.
Nangungusap siya sa akin, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. May gagawin siya sa iyong buhay. Ngayong umaga, nais kong mangaral sa paksang tumindig ka mula sa iyong mga limitasyon. Amen? Gusto kong mangaral ng Tagalog, yung maliwanag na Tagalog, na gusto ko po na sa wika po natin, maintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos, yung patnubay ng Panginoon sa atin. No? Tumindig ka mula sa iyong mga limitasyon, o kaya rise above your limitations. Tumayo ka, manindigan ka mula sa mga bagay na pumipigil sa iyo. Mula sa mga bagay na umahadlang sa iyo para ikaw ay makaangat, ikaw ay makasulong, para ikaw ay umunlad. Tumindig ka laban sa mga bagay na umahawak sa iyong buhay. Dito po sa banal na kasulatan, sa Aklat ni San Juan, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 9, pinakita ng Panginoong Hesus ang isang tao na punong-puno ng limitasyon sa kanyang buhay. Ngunit dumating ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay at ipinahayag sa kanya na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, walang limitasyon, walang bagay na maaaring pipigil sa iyo na hindi kayang alisin at pagalingin ng Panginoon. Amen? Can we give God the praise? Purihin natin ang Panginoon. Kaya basahin po natin siya sabi ng banal na kasulatan ngayong umaga. Excited ako sa salita ng Panginoon sapagkat ito'y nangusap sa akin po. Sa Aklat ni San Juan, Kabanatang 5, talatang 1, gaytong sinasabi, pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Ang Panginoong Hesus pumunta sa Jerusalem dahil meron siyang layunin doon. Meron siyang kakatagpuin doon. Laging ganyan ang Panginoong Hesus. Pupunta siya sa isang lugar upang meron siyang katagpuin, upang meron siyang pagpalain. Kaya ang Panginoong Hesus sa lugar na ito ay naririto. Upang ikaw ay kanyang katagpuin, upang ikaw ay kanyang pagpalain, upang kanyang hipuin ang inyong kalooban. Pumunta si Jesus sa lugar na yon. At sa talatang 2, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Ang portiko po yung haligi. Tayo meron lang tayong 6, no? Sila merong 5. Ayan. At ang lugar na iyon ay tinatawag na sa wikang Hebreyo ay Bethesda. Na sa paligid ng lugar na ito, maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sa lugar na iyon, sila'y naghihintay, umaasa ng kagalingan. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil sa panahong yon, may isang anghel ng Panginoon bumababa, pinagagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos nito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Ito yung nangyayari na yon doon sa panahon na yon. Kung sino unang makalapit na may sakit sa paggalaw ng tubig, siya ang unang magaling. At sa lugar na yon, talatang 5, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. 38 taon nakaratay, may sakit. Talatang 6, nakita siya ni Jesus. At alam ng Panginoon na matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. At kanyang sinabi, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang po ako, may nauuna na sa akin. Dahil paralitiko siya, hindi siya makagalaw. Sabi niya, wala akong kasama, walang tumutulong sa akin. Naunahan ako ng iba. Papunta pa lang ako, may nauna na. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sa talatang 8, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Talatang 9, noon day gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na punong-puno ng pag-asa, na magbibigay sa atin ng pag-asa, ng kalakasan, ng pagpapala. Base po sa nabasa natin na ito sa Aklat ni San Juan, mga kapatid, ano sa palagay nyo ang dahilan
Bakit ang lalaking may kapansanan ay naratay sa kanyang kalagayan sa napakahabang panahon? Ano ang dahilan? Yan po ang alamin natin ngayong umaga. Pakisabi sa katabi mo, makinig ka mabuti ha. Huwag mo muna akong kakausapin. Makikinig ako sa Panginoon. Alamin po natin yan. Ito po yung katanungan. Ano ang mga dahilan ng mga limitasyon sa buhay ng isang tao? Bakit ang lalaking ito, 38 taon siya nakaratay sa kanyang higaan? Ano yung dahilan? Bakit nakaratay siya doon? Ano yung dahilan? Ba't gano'n ang kanyang kalagayan? Ano yung naging limitasyon sa kanyang buhay? What are the causes of limitations in one's life? Ano yung mga dahilan? Bakit ang isang tao napipigilan siya na maranasan yung pagpapala ng Diyos? Ano yung dahilan? Bakit ang isang tao hindi makausad sa buhay? Hindi makaangat ang buhay? At ang kanyang buhay paikot-ikot lamang? Alam po ninyo kung ano ang dahilan? Ang unang dahilan, ang limitasyon sa buhay ng isang tao ay nagsisimula sa pag-iisip. Kapag mayroong limitasyon sa iyo, kapag may mga bagay na pumipigil sa iyo, kapag hindi ka makausad, hindi ka makasulong sa buhay, hindi mo maranasan ang kagalingan o yung makapangyarihang pagkilos ng Panginoon, marahil nasa isipan mo ang pumipigil. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Limitations start in the mind. Ang limitasyon ay nagsisimula sa pag-iisip. Sinabi ng Kawikaan, Kabanatang 23, talatang 7, kung ano ang iniisip ng isang tao, nagiging ganon siya. Niwala po kayo doon? Kung ano iniisip ng isang tao, yun ang nangyayari sa kanya. Sabi ng isang Chinese proverbs, sabi niya, before tattoo in a body, tattoo first in a mind. Baka ba akong Chinese? Ulitin ko. Before tattoo in a body, tattoo first in a mind. Ano ibig sabihin nun? Bago daw ang tattoo sa katawan na makikita mo sa isang tao, ang tattoo ay nasa isipan niya muna. Ang tattoo ay nasa kanyang kaisipan, kaya niya ito inilalagay, ibinuburda sa kanyang katawan. Tandaan natin, ang limitasyon sa buhay, ang lahat ng ginagawa natin sa ating sarili, ay nagsisimula sa ating pag-iisip. Kung ano nagaganap sa ating buhay, nanggaling sa pag-iisip po natin. Kung ano iniisip natin sa sarili natin, yun po ang ginagawa natin. Kaya ang limitasyon sa buhay ay nagsisimula sa isip. Ang paglago sa buhay ay nagsisimula sa isip. Ang pag-angat sa buhay ay nagsisimula sa pag-iisip. Ano man ang nangyayari sa iyo, galing yon sa iyong kaisipan. Dito po sa aklat ni San Juan sa Kabanatang 5, talatang 2, pumasok si Jesus, ang Panginoon sa Jerusalem na kinaroroonan ng Bethesda. Ang ibig sabihin ng Bethesda ay lugar ng awa, house of mercy. Tinatawag din ng mga Hudyo ang lugar na ito ng Bethesda ng lugar ng paghihintay, ng pag-asa. Sa lugar na iyon, naghihintay sila ng himala ng Diyos. Sa lugar na iyon, naghihintay sila ng pagkilos ng Diyos. Sapagkat meron silang tradisyon na kanilang narinig na isang araw bumababa ang anghel ng Diyos at kanyang ginagalaw yung tubig at ang sino mang lumapit doon sa tubig na yan, gumagaling. Yun ang nalagay sa kanilang kaisipan. Natuon yung pansin nila doon. Kaya di ba kahit saan, may himala doon, punta tayo doon. Ayan. O may nangyayaring himala doon, punta tayo doon. Pansin ng tao, nakapokus, nakatuon doon sa mga nangyayari. Hindi doon sa pinagmumulan ng pangyayari. Kaya sa lugar na yan ng Bethesda, talatang 3, nasa paligid ito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko, naroon silang lahat. Kasi meron daw gumagaling doon. Sila naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong isang anghel ng Panginoon ay bumababa.
at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusog sa tubig matapos ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. At sa talatang 5, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Ang lalaki ito, 38 taon na paralitiko. Pag-isipan po natin ito sandali. Ang lalaki ay namuhay sa kanyang kalagayan, sa kanyang limitasyon, sa loob ng 38 taon. Ano po ibig sabihin nito? 38 taon ng pagkatalo. Bawat araw, marahil gumigising siya, napakiramdam niya, wala na. Wala nang pagbabago sa akin. Umiikot siya sa ganong klase ng kalagayan, sa 38 taon ng pagkatalo, ng pagkabigo. Napakiramdam niya, wala na. Wala nang pagbabago. Ibig sabihin, sa isip niya, natanggap na niya ang pagkatalo. Kaya sabi po natin kanina, ang lahat ng bagay nangyayari sa atin, nagsisimula sa mga bagay na ginagawa natin, galing sa isip natin. Marahil sa isip niya, tinanggap niya na ang pagkatalo. Marahil sa isip niya, tinanggap niya na yung pagkabigo. At yun naging kaisipan niya. Kaya 38 taon siya na nakaratay sa ganong klase ng kalagayan. 38 taon ng pare-parehong tanawin. Kung ano nakikita niya sa 38 taon na yun, ganon ang nangyayari araw-araw. Gumigising siya, bumabangon siya, parehong lugar, parehong higaan, parehong pakiramdam, parehong pamumuhay na walang nangyayari. Nakakalungkot po yung ganong klase ng kalagayan. 38 taon, isang tanawin. Higaan, parehong lugar, parehong pakiramdam, walang nangyayari. 38 taon na pinapanood niya ang iba na umaangat sa buhay. Nangyari ba ito sa iyo? Sa panahon ng pagtingin mo sa kapitbahay mo, siya umaangat, bakit ako hindi? Tingnan natin siya. 38 taon na pinapanood ang iba na umaangat sa buhay. Nakita niyang gumagaling ang iba. Ang iba nakakaabot sa tubig. Gumagaling. Nauna ang iba. Pero siya, laging naiiwan. Laging nagmamasid sa malayo. Pinapanood na lang ang iba na gumaganda ang buhay. Pinapanood ang iba, gumagaling, umaangat ang buhay. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon na pumipigil sa kanya 38 taon ng paghihirap, ng pagdurusa. 38 taon na pakiramdam niya, nakalimutan na siya. Wala nang pumapansin sa kanya. Kaya nga sabi niya, wala pong taong tumutulong sa akin para po makapunta ako sa tubig. Wala siyang kasama. Marahil yung kasama niya nagsawa na sa kanya. 38 taon, siguro minsan o palaging naiisip niya, baka hindi talaga para sa akin ang kagalingan. Baka hindi talaga para sa akin ang pagbabago. Wala nang pag-asa. Yun ang nasa isip niya marahil. Kaya 38 taon siyang nakakulong sa kanyang pisikal, emosyonal at mental na limitasyon. 38 taon ng paghihirap. Mga kapatid, hindi lamang katawan ang napaparalisa. Hindi lamang katawan ang nagiging paralitiko. Hindi lamang katawan ang bumibigay. Pati isip, pati puso, pati pag-asa sa buhay. Naranasan niya ang limitasyon, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati sa pag-iisip, sa kanyang damdamin. Parang gusto niya nang sumuko at bumigay. Real talk lang. Tingnan po natin itong aking real talk. Minsan, ang pinakamalalang karamdaman ng pagiging paralisado, nasa loob. Nasa pag-iisip. Nasa pag-uugali. Nakuha po natin. Ang pagiging paralisado, hindi lamang sa katawan. Nasa loob. Nasa pag-iisip. Nasa pag-uugali.
Ngunit purihin ang Diyos. Pwede ba natin purihin ang Diyos? Purihin ang Diyos. Dumating ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Wow! Kaya mahal ko ang salita ng Diyos eh. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng biyaya, na kapag ang isang tao ay nakalugmok sa pagdurusa at paghihirap, dumarating ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Gaya ng marami sa atin, ang iba sa atin, naranasan natin ng Panginoong Hesus. Ako, hinaplos niya ang aking kalooban. Binago niya ako. Pinatawad niya ako. Tinuwid niya ang aking buhay. Nung dumating ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, hindi siya tinanong ng Panginoon kung ano nangyari sa kanya. Dahil alam ito ng Panginoong Hesus. Hindi siya tinanong ng Panginoong Hesus tungkol sa gaano na siya katagal sa kanyang kalagayan. Nakita niyo ba kanina? Nabasa niyo? Tinanong ba siya ng Panginoong Hesus dun sa kanyang kalagayan? Hindi po. Hindi tinanong ng Panginoong Hesus kung ilang taon na siya. Bagamat ang banal na kasulatan, nakasulat doon, 38 taon. Pero hindi yun ang tinanong ng Panginoong Hesus sa kanya. Dahil alam ng Panginoong Hesus, alam ng Diyos, ang kanyang kalagayan. At nais kong sabihin sa inyo, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Alam niya yon. Kaya nung lumapit ang Panginoong Hesus sa kanya, ang inalis sa kanya ng Panginoong Hesus ay yung pumipigil sa kanya. Yung limitasyon sa kanyang buhay sa pamagitan ng isang tanong at isang utos. Tingnan po natin yung isang tanong ng Panginoong Hesus. At mamaya, titingnan natin yung isang utos niya. Sinabi sa aklat ni Juan, kabanatang 5, talatang 6, sinabi ng Panginoong Hesus, gusto mo bang gumaling? Mukhang hindi naman po kailangan ng tanong na ito. Hindi po ba? Na tinanong siya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Siyempre! Gusto ng paralitiko na siya'y gumaling. Ngunit may alam ang Panginoong Hesus na mas malalim na dahilan. Kaya tinanong siya ng Panginoong Hesus kung gusto mo bang gumaling. Sa ating pangkaraniwang kaisipan, parang kakaiba yung tanong ng Panginoong Hesus. Di po ba? Parang, bibiro ka ba? Nanunudyo ka ba? Parang ganun eh. Nag-iinis ka ba? 38 taon na ako sa ganitong kalagayan, tapos tatanungin mo ako, gusto mo ba akong gumaling? Pero tandaan natin, may alam ang Panginoong Hesus na mas malalim na dahilan, kaya siya nagtanong, gusto mo bang gumaling? Dahil maaaring sa tagal ng kanyang pagkakasakit, ang kanyang karamdaman ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 38 taon ng kanyang pagkakasakit, yung kanyang karamdaman, ito na siya. Ang tawag na sa kanya, paralitiko. Di ba kapag nakakita kayo ng isang taong may sakit, kung ano yung kanyang sakit, yun ang tinatawag sa kanya. Bertong bulag. Bertong pilay. Ako, kakaiba lang ang tinawag sa akin eh. Jowing pogi. Gusto ko lang po kayong umiti. Naging bahagi na ng kanyang pagkatao, ang kanyang sakit, ang kanyang karamdaman. Yun na yung kanyang pagkakakilanlan. Yun yung kanyang identity. Maaaring sa tagal na ng kanyang paghihirap, ang kanyang pagdurusa ay naging normal na lamang sa kanya. Kaya araw-araw ito yung kanyang tanawin. Ito yung kanyang sitwasyon. Umiikot ang kanyang buhay sa ganong klase ng kalagayan. Bakit? Kasi ang paghihirap, normal na lang sa kanya. Eto na ako. Hanggang dito na lang ako. Wala nang pag-asa. Wala nang mangyayari. Maaaring sa tagal ng paghihintay, ang pag-asa niya ay humina na at nawala na sa kanya. Tandaan natin kapag humina na at nawala ng pag-asa sa isang tao, nagiging permanente na ang mga limitasyon sa kanyang buhay. Nagiging permanente na yung mga pumipigil sa kanya. At ito magdadala sa kanya sa isang buhay na lugmok, bigo, punong-puno ng pagkatalo. Ngunit purihin ang Panginoon. Dumating ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay upang gisingin ang kanyang kalooban. Yun ang dahilan kung bakit nagtanong ang Panginoong Hesus sa kanya, gusto mo bang gumaling?
Dumating ang Panginoong Hesus sa kanya upang gisingin ang kanyang kalooban, upang pukawin ang kanyang pagkatao, upang gisingin ang kanyang pag-asa, at higit sa lahat, maibalik muli ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Kasi pinupukaw ng Panginoon ang kanyang damdamin. Pinupukaw ng Panginoon ang kanyang pananampalataya na maibalik muli sa kanyang pag-asa, sapagkat 38 taon na siya na paikot-ikot sa kanyang kalagayan. 38 taon siya sa paghihirap, at ito na yung kanyang identity, ito na yung kanyang pagkakakilanlan, ito na yung kanyang pagkatao. Pinukaw, ginising ng Panginoon ang kanyang damdamin. Kaya ang tanong na ito ng Panginoon na personal sa kanya, at naniniwala ko, ito rin ay tanong ng Panginoon sa iyo. Naniniwala ka ba? Tanong ito ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Pakitignan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, gusto mo bang gumaling? Ayan. Sa isipan, sa emosyon, sa iyong pagkatao. Gusto mo bang gumaling? Maging sa iyong pinansyal. Gusto mo bang gumaling sa iba't ibang area ng iyong buhay? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan ang tanong ng Panginoon sa bawat isa. Gusto mo bang gumaling? Bakit itong tanong ng Panginoong Hesus? Tandaan natin, dahil minsan ang pinakamalaking limitasyon ng isang tao ay hindi ang kanyang sitwasyon, kundi ang kanyang pag-iisip at pagtingin at pagtanaw sa buhay. Yan ang pinakamalaking limitasyon. Hindi ang sitwasyon, kundi yung ating pananaw, ang ating pag-iisip, ang ating pag-uugali. Mga kapatid, ang tawag dyan ay mindset. Ang mindset ay ang paraan ng pag-iisip, pananaw o pagtingin sa buhay at pag-uugali ng isang tao na nakaka-impluwensya kung paano siya magdidesisyon at kumilos sa iba't ibang sitwasyon. Kaya naka-mindset na sa kanya yung kalagayan niya. Yung kanyang pananaw, yung kanyang pagtingin, yung kanyang pag-uugali. At ito nagbibigay sa kanya ng impluwensya upang manatili sa ganung klase ng kalagayan. At dahil ganun ang kalagayan niya, mag-isa na lang siya sa buhay. Di po ba? Wala na siyang kasama, iniwanan na siya. Parang nagsawa na ang kanyang kasama. Pero ang Diyos hindi nagsawa sa kanya. At nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos hindi magsasawa sa iyo. Ang Panginoong Hesus hindi titigil sa iyo. Patuloy kanyang mamahalin. Patuloy kanyang pupuntahan. Patuloy niyang ipapakilala sa iyo ang pagmamahal. Tandaan natin ito, mga kapatid, kung mayroon kang growth mindset o kaisipang lumalago, naniniwala ka na maaari kang umunlad, sumulong, umangat, at gumanda ang buhay. That's why we need this. Kailangan natin to magkaroon ng growth mindset o kaisipang lumalago. Kasi ang kaisipan natin, ito magdidikta sa ating pagkatao. Kung mayroon kang defeated mindset o kaisipang laging talunan, madali kang makaramdam ng limitasyon o paghihina ng kalooban. Dahil dito, maaari kang sumuko at maraming mga taong sumusuko. Bakit? Kasi nasa isip na nila eh. Diba sabi nung Chinese, before tattoo in a body, tattoo first in a mind. Bago ang tattoo sa katawan, tattoo muna sa isip. Proverbs 23 verse 7, kung ano ang kanyang pagtingin sa sarili, ganon siya. Kung anong iniisip ng isang tao, nagiging ganon siya. Kaya kapag defeated ang mindset mo, feeling mo laging biktima ka, but in reality, may kailangan ayusin sa iyo, kinakailangan magkaroon ka ng tinatawag na faith-filled mindset o kaisipang puno ng pananampalataya. Makikita mo ang pagsubok bilang mga pagkakataon para kumilos ang Diyos. Kapag isang tao meron siyang faith-filled mindset o kaisipang puno ng pananampalataya, ang tingin niya sa bawat pagsubok, ang tingin niya sa bawat problema ay pagkakataon na pagpalain siya ng Diyos.
Pinipili mong manalig sa halip na manghina at makita ang bawat sitwasyon bilang bahagi ng plano ng Diyos. Tanong ng Panginoong Hesus, gusto mo bang gumaling? Pakisabi sa katabi mo, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang lumaya? Gusto mo bang mabago ang iyong buhay? Gusto mo bang umangat ang iyong buhay? Gusto mo bang sumulong ang iyong buhay? Kung nais mo yan, hayaan mong matanggal sa buhay mo ang mga limitasyon na pumipigil sa iyong kalooban, sa iyong kaisipan, sa iyong pag-ugali. Hayaan mo na kumilos ngayong umaga ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. Unang limitasyon, unang pumipigil sa paglago ng isang tao, paggaling, pag-angat sa isip. Pangalawang dahilan ng limitasyon sa buhay ng isang tao, tingnan po natin. Ang limitasyon sa isang tao ay pinapanatili ng maraming dahilan sa kanyang buhay. Kaya ang isang tao, pigil ang angat sa buhay, hindi makasulong kasi maraming alibis. Maraming excuses. Tama. Maraming dahilan. Tandaan po natin ito, limitations are sustained by excuses. Ang mga limitasyon sa buhay, ito ay pinapanatili ng mga dahilan. Tingnan natin ang lalaking ito sa Biblia. Nang tanungin ng Panginoong Hesus ang lalaki kung gusto ba niyang gumaling, hindi siya sumagot ng opo o hindi. Sumagot siya ayon sa mga dahilan niya sa buhay. Sumagot siya ayon sa mga alibis niya sa kanyang buhay. Sa mga excuses niya sa kanyang buhay, he responded with excuses. Yun ang sinagot niya sa Panginoong Hesus. Nung tinanong siya ng Panginoong Hesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit sa talatang 7. Sabi niya, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin. Iniwanan na ako. Wala akong kasama. Wala nang nagmamahal sa akin. Wala nang nagmamalasakit sa akin. Kapag gumalaw ang tubig, bumaba yung anghel, may nauuna na sa akin. Tinitingnan ko na lang iba na gumaganda ang buhay. Gumagaling. Pero ako, naiwan na. Sa halip na magkaroon siya ng pagnanais o desire na gumaling, sa halip na ang pag-asa ay muling bumalik sa kanya, sa halip na ang pananampalataya ay magising muli sa kanya, nung tinanong siyang gusto mong gumaling, ang binigay niya sa Panginoong Hesus ay mga listahan ng mga dahilan sa kanyang buhay, mga listahan ng kanyang mga alibis, ng kanyang mga excuses, kung bakit hindi siya makabangon sa buhay, kung bakit hindi siya makaangat sa buhay. Tandaan natin mga kapatid, ang mga dahilan o excuses o mga alibis ang pumipigil sa isang tao kaya hindi siya sumusulong sa kanyang buhay. Tandaan natin, excuses keep your life paralyzed. Ang mga dahilan ang magpapanatili sa buhay ng isang tao kaya siya paralisado. Sa isipan, sa pananaw sa buhay, sa pag-uugali. Sasabihin nila, inaalat ako minamalas ako Ito na nangyari sa akin Sinisisi ng lalaking paralitiko ang mga tao. Sabi niya, wala na akong kasama, wala na ang tumutulong sa akin. Sinisisi niya yung mga pangyayari sa kanyang buhay, marahil. Sinisisi niya mga pagkakataon sa kanyang buhay. Tandaan po natin, hindi po nagtanong ang Panginoong Hesus kung ano ang dahilan niya. Ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, gusto mo bang gumaling? Alam ng Panginoong Hesus yung nangyari sa kanya. Because the Lord knows everything. Alam niya. Because He's omniscient. Alam niya ang nangyari. Alam niya ang kalagayan ng tao. Kaya hindi siya nagtanong kung anong dahilan mo. Bakit ka nandirito? Sino ang mga taong bumigo sa'yo? Hindi tinanong ng Panginoong Hesus sa kanya, bagamat alam ng Panginoong Hesus kung sino yung mga taong nang-iwan sa kanya. Isa lang ang tanong ng Panginoong Hesus. Gusto mo bang gumaling? Yun lang. Real talk po ulit tayo. Okay lang po ba? Ang mga dahilan o excuses ay pansamantalang magpapakomportable sa'yo.
Pagka ikaw isang taong maraming dahilan, marami kang excuses sa buhay, marami kang alibis, pansamantala, magiging komportable ka. Pero tandaan mo, ito rin ang pipigil sa'yo. Pipigilan ka nito ng mga excuses mo, ng mga dahilan mo upang ikaw ay gumaling. Pipigilan ka nito sa iyong pagbabago. Pipigilan ka nito sa iyong paglaya mula sa kasalanan. Pipigilan ka nito sa pagsulong ng iyong buhay. Kaya pakisabi sa katabi, tanggalin natin ang mga dahilan natin sa buhay. Ang mga excuses. Because excuses makes you stagnant. Ang mga dahilan, ang mga alibay sa buhay natin, ito'y magpapanatili sa iyo sa isang kalagayan na mahirap, kalagayan na miserable, kalagayan ng paghihirap. Dahil sa mga excuses o alibis, kaya may mga tao na hindi umuusad, hindi umaangat ang buhay. Kasi naka-mindset na sila, eto na yung kalagayan ko eh. Nakaset na yung isipan nila, eto na yung tirahan namin. Mananatili na kami sa ganitong tirahan. Mga kapatid, lumaki ako sa squatters area. Lumaki kaming mahirap. Pero inilagay ko sa isipan ko, aangat kami, pagpapalain kami ng Panginoon. Huwag tayong mag-excuse sa nangyayari sa buhay natin. Hindi yung pag kami pumuntang tao sa bahay ninyo, sabi mo, pasensya na kayo sa bahay namin. Maliit lang ang bahay namin, ito lang kusina namin. Kaya si pastor hindi maimbitahan sa bahay. Hindi po ang bahay ang pinupuntahan, yung tao. Amen? Kasi ang minamahal ay yung tao. Pansinin niyo po, ito lagi sinasabi ng maraming tao. Kung may tutulong lang o may tulong lang akong natanggap, kung may tulong lang, or kung may tutulong lang sa akin, kung may tulong lang ako natanggap, maganda sana. Kaya may mga tuldok-tuldok dyan di ba? Kung may tulong lang ako natanggap, maganda sana ang buhay namin. Okay sana, angat sana kami. O kaya, ganito sinasabi ng ibang tao, kung may pera lang ako, makakapunta ako doon. Makakakain ako doon. Kung may pera lang ako. Sabi nga ng iba, buti pa yung pera may tao. Tingnan mo yung katabi mo, pagpapalain ng Diyos yan. Magkakapera yan. Sinasabi ng iba, kung nakapagtapos lang ako ng pag-aaral, sana, kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsanay, mayroon na akong, ano yun? Kumbaga, ang kawalan ng edukasyon ang pumipigil sa kanila para sumulong ang buhay. Hindi lahat na nakatapos ng pag-aaral, maganda ang buhay. Sinasabi ng iba, kung hindi ko lang pinalampas ang mga pagkakataon na dumating sa buhay ko, di sinsanay. Ayan ako. Dami kong pinalampas na pagkakataon. Yun ang sinasabi ng iba. Kaya ganito ang buhay namin, ganito. O kaya yung sinasabi ng iba, ganito. Kung hindi lang ako nasaktan, hindi magkakaganito ang buhay ko. Diba? Kasi may mga taong offended, hurting sila, nasaktan sila, at dahil doon, tumigil ng inog ng buhay nila. Tumigil na yung pagsulong ng buhay nila. Tumigil na silang magmahal muli kasi nasaktan na. Itong sinasabi ng maraming tao. Maraming tao, maraming dahilan, maraming alibis, maraming excuses. Ang mga dahilan o alibis sa ating buhay ay hindi magbibigay ng pagtatagumpay sa atin. Excuses,
can never produce a breakthrough. Hindi ito magbibigay ng pagtatagumpay sa ating buhay. Kaya yung mga excuses ng lalaking paralitiko sa loob ng 38 taon, hindi tinanggap ng Panginoong Hesus. Binigyan siya ng Panginoong Hesus ng isang tanong, gusto mo bang gumaling? At pagkatapos binigyan siya ng isang utos. At ito yung pagkakataon na nais ng Panginoon na maunawaan natin at mangyari sa ating buhay. Paano natin malalampasan ang mga limitasyon sa ating buhay? Paano nalampasan ng lalaking paralitiko sa loob ng 38 taon ang kanyang kalagayan? Ang kanyang limitasyon, paano niya ito nalampasan? Tayo rin. How do we rise above our limitations? Paano ka lalampas? Paano ka magtatagumpay sa mga bagay na pumipigil sa iyo? Sa mga bagay na umahadlang sa iyo? Tingnan po natin sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, lumakad ka. Yun ang sinabi sa kanya. At yan din ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Panginoong Hesus makapangyarihan. Kapag binitawan niya ang kanyang salita, may kapangyarihan ito. Maaari mong pagtagumpayan ang bawat limitasyon sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya napaglabanan ko ang bisyo, napaglabanan ko ang lahat ng atake ng kaaway sa aking buhay sapagkat pinanghawakan ko ang sinabi ng Panginoong Hesus. Nanindigan ako sa sinabi ng Panginoong Hesus. Tumayo ako para sa Panginoon. Lumakad ako sa pananampalataya para sa Panginoon. The same with us. Sabi ng Panginoong Hesus, una, sabi niya, tumayo ka. Rise up. Ano po ibig sabihin nun? Ang pagtayo ay isang paninindigan ayon sa tawag ng Diyos para bumangon ka mula sa iyong kalagayan. Ito'y nangangahulugan ng pagbangon mula sa iyong limitasyon. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka, sinasabi ng Panginoon, tumayo ka laban sa pumipigil sa iyo, sa umahadlang sa iyo. Manindigan ka laban sa mga bagay na humahadlang sa iyong paglago, sa iyong paggaling, sa iyong pagsulong, sa iyong pagunlad. Manindigan ka sa mga bagay na pumipigil sa iyo. Huwag mong tanggapin na permanente na mananatili sa iyo ang mga limitasyon sa iyong buhay. Huwag mong isipin na permanente na yung kalagayan mo. Pastor, hanggang dito na lang ako, hindi na ako mababago. Huwag mong isipin yun, tanggalin mo yun sa iyong kaisipan. Babaguhin ka ng Panginoon sapagkat ang sino mang makipag-isa sa Panginoong Hesus ay magiging isang bagong nilalang. Huwag mong ilagay sa iyong isipan na habang panahon ganyan ka na lamang, walang pagsulong. Tumayo ka, manindigan ka, ayon sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa iyo. Huwag mong panatilihin na bahagi ng iyong pagkatao ang kasalanan. Huwag mong panatilihin na bahagi ng iyong pagkatao ang karamdaman. Huwag mong panatilihin ang kahinaan at mga kabiguan na sila yung magbibigay ng pagkakakilanlan sa iyong buhay. Sumunod ka sa salita ng Panginoong Hesus. Hindi dahil sa ito yung iyong nararamdaman, kundi ito yung katotohanan at realidad ng buhay. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Dahil ang nais niya, gumaling ka. Ang nais ng Diyos, umangat ka. Ang nais ng Diyos, gumanda ang buhay mo. Ang nais ng Diyos, gumaling ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito yung katotohanan at realidad na nais ng Diyos na mangyari sa iyo. Ang tawag dito ay pananampalatayang sumusunod. Sumunod ka sa kanyang sinabi base sa pananampalataya. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus na tumayo ka, tinatawag ka niya mula sa nakaraang kabiguan, sa matagal na pagdurusa, sa paulit-ulit na pagkatalo. Sa mga dahilan at excuses sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng limitasyon. Yun ang kanyang sinabi. Yun ang kanyang dahilan. Ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng utos na parang imposible. Parang imposible sa isang paralitiko na 38 taon na nakaratay sa kanyang higaan, na sasabihin sa kanya, tumayo ka dyan. Bakit sinabi ng Panginoong Hesus na tumayo ka? Kasi sinabi na ng Panginoong Hesus sa kanya yung unang salita. Gusto mo bang gumaling?
At nung sinabi ng Panginoong Hesus yung salita na yun, nagkaroon na ito ng pagpukaw sa kanyang kalooban. Nagkaroon ito ng apoy sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Nag-init ang kanyang kalooban dahil sa salita ng Panginoon. Tandaan natin, salita ng Diyos ay nagpapaalab ng kalooban. Kaya nang sinabi ng Panginoong Hesus na tumayo ka, tumanggap ang paralitiko ng kalakasan. Tumanggap siya ng kagalingan. At sinabi ng banal na kasulatan, siya ay gumaling. Kaya pagka sinabi ng Panginoong Hesus sa buhay mo, tumayo ka, ibig niya sabihin, manindigan ka. Manindigan ka. Bakit? Kasi winawasak niya ang takot sa iyong buhay. Kung may takot ka, winawasak ito ng Panginoon sa iyong buhay. Pag sinabi ng Panginoong Hesus sa'yo, manindigan ka, binabasag niya ang mga kahihiyan sa iyong pagkatao. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus na tumayo ka, ibig niya sabihin, manindigan ka, tinatanggal niya ang adiksyon at depresyon sa iyong buhay. Kapag nakaranas ka ng addiction, tinatanggal niya yung winawasak niya yan. Kaya na ako'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggal niya yung addiction sa akin. Yung addiction sa sigarilyo, yung addiction sa alak, yung addiction sa pinagbabawal na gamot, tinanggal niya sa akin. Tinanggal niya sa akin yung desire sa mga bagay na ito. Bakit? Kasi pinukaw niya yung aking kalooban. Dahil gusto kong gumaling. Dahil gusto kong mabago. Dahil gusto kong lumaya. Pagka sinabi ng Panginoong Hesus sa iyo, tumayo ka, manindigan ka. Inaalisan niya ng karapatan ang kapit ng karamdaman at kasamaan sa iyong buhay. Yun ang ginagawa ng Panginoong Hesus. Ang salitang tumayo ka, sa madalang salita, ay nangangahulugan na huwag kang manahan. Huwag kang manatili sa mga bagay na tinalo na ng Diyos para sa iyo. Kaya ang Panginoong Hesus namatay sa krus. Tumagas ang kanyang banal na dugo. Pinagtagumpayan niya na lahat ng kasalanan. Tinalo na ng Panginoong Hesus ang mga bagay sa iyong buhay. Naniniwala po kaya? Nagtagumpay na ang Panginoong Hesus. Huwag kang nang manahan, huwag kang manatili sa mga bagay na pinagtagumpayan na niya para sa iyo. Pangalawa, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya at sinasabi rin sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan. Take up your bed. Bakit kailangan buhatin ang higaan? Dahil ang higaan ay sagisag ng kanyang nakaraan. Ang higaan ay sagisag ng kanyang mga dahilan or excuses sa buhay. Ito ay sagisag o simbolo ng kanyang mga alibay sa kanyang buhay. Ito ay sagisag o simbolo ng kanyang limitasyon. At higit sa lahat, ang kanyang higaan ay sagisag ng kanyang patotoo. Kaya nang siya'y tumayo, nakaranas siya ng kagalingan ng kalakasan. Sinabi ng Panginoong sa kanya, buhatin mong higaan. Dagli na binuhat niya ang kanyang higaan. Sa totoo lang po mga kapatid, kailangan mong tanggalin ang anumang bagay na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na bumalik sa limitasyon ng iyong buhay. Kasi limitasyon niya yun eh. Yung higaan niya niyang pumipigil sa kanya, 38 taon nakaratay siya. Yung higaan niya na bumubuhat sa kanya, nung inutusan siya ng Panginoon at sumunod siya sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na siya yung binubuhat ng kanyang higaan, siya na ang nagbuhat ng kanyang higaan. Dahil pinagaling siya. Alam po ninyo, may mga taong bumabangon, pero nasa isipan pa rin nila ang lumang buhay na sumasagisag sa kanilang higaan. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, buhatin mo ang iyong higaan. Kasi po ang higaan ay sagisag din ng lumang kaisipan. Ang higaan ay sagisag din ng lumang mindset. Ang higaan ay sagisag din ng lumang pag-uugali. Iwanan mo ang maling pag-uugali. Iwanan mo ang kasalanan. Ang higaan ay simbolo rin ng kasalanan sa kanyang buhay na yun na ang nagbigay sa kanya ng pagiging komportableng buhay. Kahit na nagdurusa at puno ng pasakit. Kanyang higaan ay simbolo ng lumang kapaligiran. Tandaan po natin ito mga kapatid. Kung hindi mo aalisan ang lumang pamumuhay, babalikan mo pa rin ito balang araw. Kung hindi ka lalayo sa mga lumang kaibigan, na magdadala sa iyo sa bisyo at kasalanan, babalik ka pa rin sa kanila. Kaya ako
ako nung hinaplos ako ng Panginoon, binago ako ng Diyos, lumayo ako sa mga barkada ko na magdadala sa akin sa bisyo. Nakisama ako sa mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, na binago ng Panginoon, at ako'y patuloy na binabago ng Panginoon. Kaya nga napakaganda na meron tayong pagsamba. Magkakasama tayo. Nagtutulungan, nagbubuhatan, nagpapanalanginan. Walang iwanan. Huwag nating iwanan ang isang tao na gustong magbago. Amen? Ang lumang higaan ay simbolo ng lumang buhay. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, bitbitin mo yan. Huwag ka nang bumalik sa iyong dating kalagayan. Pangatlo, sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, lumakad ka. Walk. Jesus said, walk. Nang sinabi ng Panginoong Hesus, lumakad ka, ito'y utos ng paglakad sa pananampalataya. Ito'y pagpapatuloy tungo sa isang pinagpalang buhay. Ang paglakad sa pananampalataya ay sagisag ng pagbabago, ng pagunlad at ng bagong pagkatao. Kaya nga sa talatang 14 ng ating pong teksto, nung nakita siyang muli ng Panginoong Hesus, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, huwag ka nang bumalik sa kasalanan. Sin no more. Dahil ang dahilan ng kanyang pagkakasakit, dahil ang dahilan ng paghihirap niya sa kanyang buhay, ang dahilan ng kanyang pagdurusa, ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang mga mahal sa buhay, ang dahilan bakit siya nag-iisa, dahil sa kasalanan. Tandaan natin, ang kasalanan ang magpapahirap sa buhay ng isang tao. Ang kasalanan nagpapabigat. Ang kasalanan ang sumisira ng relasyon. Ang kasalanan na kinapapalooban ng masamang pag-uugali, ng pagmamataas, ng magaspang na pag-uugali. Ay nagpapabigat ng buhay. Pansinin po natin, hindi lamang basta gumaling ang lalaki, kundi pumasok siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, humayo ka at huwag ka na magkasala. Kasi mas matindi pa ang mangyayari sa iyo. Kaya ako nung ako'y binago ng Panginoon, lakad ako sa pananampalataya. Ang dating paralisado, laging naiiwan, walang pag-asa, ay naging patotoo ng paglakad sa pananampalataya. Hindi na siya paralisado sa katawan, hindi na paralisado ang kanyang kaisipan, hindi na paralisado ang kanyang pag-uugali. Lumakad na siya sa pananampalataya ng punong-puno ng pag-asa. At ito yung kanyang patotoo na ang Panginoong Hesus nagbabago ng buhay, nagpapagaling, nagpapatawad, nag-aayos ng buhay. Purihin ang Diyos. Tandaan natin, ang iyong totoong pagkatao, mga kapatid, ay hindi ang iyong limitasyon sa buhay. Hindi ang iyong nakaraan. Ang pagkatao mo ay hindi nakabatay doon sa nakaraan mo. Nasasabihin, ito nakaraan niya eh. Hindi po. Ang iyong pagkatao ay nakabatay sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa iyo. Ang pagkatao mo ay nakabatay sa pagpapatawad ng Panginoong Hesus, sa pag-aayos niya sa iyong buhay. Hindi sa iyong nakaraan. Dahil ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling at patuloy na nagbabago ng buhay. Purihin ang Panginoon. Tandaan natin, ang iyong totoong pagkatao ay na kay Kristo, na kay Jesus. Ngayon sinasabi ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, tumayo ka, manindigan mula sa mga bagay na umahawak sa iyo. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang mabagong buhay?
Gusto bang maalis sa iyong paghihirap, sa iyong pagdurusa? Tumayo ka, manindigan ka sa mga umahawak sa iyo. Tumayo ka, manindigan ka laban sa mga limitasyon ng iyong buhay. Tumayo ka at manindigan tungo sa buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen?